Ito kasi mga kababayan, kung naalala nyo nitong nakaraan, nahuli ho kasi si Chis Escudero. Nabisto siya. Na siya ay naglagak. Siya mismo ang naglagak Kasi insertions to eh. Ibig sabihin mga kababayan, hindi ho ito kabilang sa budget na kailangan ng Marcos administration. Imagine mga kababayan, sa sobrang tigas ng mukha ni Chis Escudero, ang dinagdag niya ay 142 billions. 142 billion. Ang laking halaga nun mga kababayan. Ang laking halaga niyan, 142 billion. Hindi ko nga ma-imagine yung 142 million 142 billion pa kaya. 'Di ba? Laking halaga niyan mga kababayan. It's too much for 12 or for 24 people. Kumpitin natin 142 billion sa 24 na tao. 142 yan. Billions, 100 million. Sa billion na ba ako? Ayan. 1, 2, 3, 6, 9. Okay, 9 zeros. Divided by 24. Tigpa 5 billion, guys. Tigpa 5 billion. Pero alam naman natin yung breakdown eh. Alam naman natin yung breakdown. Oo, nakita na natin yung breakdown. Ngayon, mga kababayan, gusto nilang ibahin ang kwento. Oo. Meron kasi mga senador na nagkukuda. Oo, karamihan sa kanila ay mga kaalyado ni Chis Escudero. O hindi man si Chis Escudero, mga Duterte. Except for Ping Lacson. Kasi alam naman natin si Ping Lacson, fiscalizer talaga yan. Noon pa yung ganyan. So, except for Ping Lacson. Pero, yung mga ibang nagtanggol kay Chis Escudero, tulad nito, and Kiko Pangilinan. Well, si Kiko Pangilinan naman, alam natin, opposition yun. So, sobra naman sila magtanggol masyado. Oo, ayan. Tulad ito si JB. Sobra ata tayong dehado. Akala ko ba little brown bro ang turing sa atin ng mga Amerikano? Sira ulo ka ba, JB? Binoto ko pa naman to si JB. Hindi ko compliment ang little brown bro. Anong tingin mo dyan? Kalokohan yan. Hindi compliment ang little brown brother. Ano ka ba? Bakit tila lagi tayong naiisahan sa mga ganitong usapan? Sana ay gawing patas man lang. Kung tunay na kakampi ang tingin sa atin. Yun ang sabi. Naalala ko nun, nung sinubukan ni Rodrigo Duterte na mag-angas nung Trump administration. Naalala niyo yun? Nung Trump administration. Sinubukan ni Duterte mag-angas eh. Oo. Tapos, ano yung ginamit niyang alas? Ang ginamit niyang alas yung VFA. Alala niyo yun? Visiting Forces Agreement. 2019 yun nung nag-angas siya eh. 2019 or 2018, either of the two. Sabi niya, ika-cancel ko ang BFA. Kay Trump din niya sinabi, guys. Kay Trump din niya sinabi. Anong sinabi ni Trump during that time? Alam nyo kasi mga babayan, we have to learn from history. Kailangan matutunan natin ang kasaysayan. Anong sinabi ni Trump during that time? Kung maalala nyo. Kasi ang yayabang nitong mga DDS na to, sinasabi nila, grabe, 1% lang napala ni Bongbong Marcos sa trade deal, pumunta-punta pa siya doon, tapos 1% lang pala ibabawas, blah blah blah. Balikan natin si Rodrigo Duterte, yung idol nila. Nung panahon nga na yun, anong nangyari? Anong sinabi ni Trump? Anong sinabi ni Trump kay Rodrigo Duterte? O di good. Wala kaming gastos. Yun ang sinabi niya. Ayan, sinabi ni Softbites Unlimited, we can save billions. Totoo yan, sinabi talaga ni Trump yan. Di maganda, wala kaming gastos. Yung sinabi niya.
Tapos ito nga si Digong walang nakuhang benefit sa Trump administration eh. Makapuri kayo, wagas. Etong si PBBM nakapagbawas ng at least 1%. Kahit at least nga 1% eh. At least 1%. Kung makabatigos kayo, sobra-sobra. And as if yung tariff is set in stone. It's not. It's not set in stone. Temporary lang ho yan. Pero syempre mga kababayan, kailangan ho talaga ngayon ng mga senador ng diversionary tactic. Kasi yung Senate President nila nasa hot water eh. Oo. Ito naman si Aimee. Si Aimee Lacson. Sabi niya, it does not look like a win for the Philippines. Oo. Well, sinabihan nag-react na tayo dyan kanina. Sabi niya kasi, I have yet to see the final agreement. Oo. Actually, mga kababayan, itong mga nagre-react na to ng mga senador, alam naman nila yan. Alam nila yan. Na hindi pa final yan. Alam nila yan, hindi pa final yan. At hindi pa na nakikita yung buong deal. Hindi natin alam kung ano yung kapalit. Hindi pa natin alam kung ano yung kapalit. Ang alam lang natin, yung tariff. Which, alam nyo mga kababayan, kung tutuusin, hindi tayo masyadong tatamaan. Real talk lang. Hindi tayo masyadong tatamaan ng ginagamit lang yan ng mga kaalyado ng mga liberal tsaka kaalyado ng mga Duterte to create a sense of controversy. Pero hindi ho tayo masyado maapektuhan dyan. Dahil nga sa trade imbalance natin with the US. Oo, kasi may almost 5 billion US dollars na trade imbalance eh. Totoo yan. May almost 5 billion na trade imbalance. Ngayon, syempre, si Trump, poprotektahan niya yung kanyang sariling lugar. Tulad ng ginawa ni PBBM, tinry niyang protektahan yung interest ng Pilipinas sa pagpunta doon at pag-request ng babaan ng taripa. Pero alam niyo mga kababayan, ako for the record, I think hindi sasabihin ni Donald Trump na si PBBM is a tough negotiator. Kung walang kinonsid ang Amerika. Ang tanong, ano yung kinonsid ng Amerika? Ano kaya yung concession nila? Tulad na, halimbawa, pwede kasi na habang nag-uusap, sinabi ni Presidente, sige, payag na kami sa 19%. Pero kailangan gawin nyo to. Pwede kasing ganun eh. Kaya nga premature pa yung mga reaction ng mga tao. Nakakatawa nga yung reaction ng DDS eh. Premature pa yan. Sobrang premature pa yan. Wala pang ang basis mag-react ng sobra-sobra eh. OA lang to si Aimee tsaka si eh. Okay lang to si Aimee tsaka tong si JB Ejercito. Di ba? Ay, may mga nag-super chat pala. Wait lang ha. Salamat po kay Judy Faye Manggila at kay Victoria Vic sa inyong super chat. Wow salamat naman! Po. Wow! Ayun. Sa atin Nilda Galvez, shoutout din kay atin Nilda Galvez. Nakita ko na siya. Oo. It's still premature. Hindi natin alam kung ano yung negotiation. At baka yung negotiation dyan, mga kababayan, secret. Kasi it relates to national security. Ang kutob ko, mga kababayan, baka ang negotiation is related sa West Philippine Sea. Baka yun ang tawag dito, ang kapalit. So, hindi lang yung ammunitions factory yung munitions factory, hindi lang. Meron pang iba, $3 billion in aid, if I'm not mistaken, ang ilalabas ng Amerika sa Pilipinas. Meron pa, hindi lang yun. Oo, at saka yung zero tariff sa mga, by the way, kasi blanket statement ang ginagawa ng press.
Hindi yan zero tariff on everything. No, hell to the no. Ang sabi po ni PBBM dyan sa kanyang press interview, mga kababayan, certain sectors lang, hindi lahat. Hindi lahat. So, maraming kapalit yan. Hindi ho papayag ang presidente natin, mga kababayan, na 1% lang ibabawa sa tariff, tapos that's it. Kalokohan ho yun. Kalokohan ho yun. Feeling ko i-announce si PBBM yan sa SONA next week. Yun ang kutob ko dyan. I-announce sa SONA. But if it doesn't happen, edi ganoon talaga. Sorry. Too bad, di ba? Pero ang feeling ko ilalabas niya sa SONA. Yung agreement between the US and the Philippines with regard sa tariff. So, itong mga tao na to, tulad ni JB, ni Aimee, ayan. Alam naman natin, nagsasalita lang yan out of politika. At least itong si Kiko Pangilinan, nagsabi pa siya na sana ipakita. We asked Malacanang to make public this new trade deal. At least, di ba, nagsabi, pakikwento naman sa amin, ano meron dyan? Diba? Itong si Ping Lacson, saan yung Ping Lacson? Ito. Definitely not the most fair deal between decades old friends. Worst insult daw sa host, etc. etc. Eto, binoto ko doon si Ping Lacson. At kaya ako siya binoto dahil sa ganyan. Binoto ko siya dahil ganyan siya. Promise. Binoto ko siya dahil ganyan siya. We need a neutral fiscalizer sa Senate. And Ping Lacson is that. Si Ping Lacson is really a fiscalizer. Yung totoong fiscalizer hindi nagpapanggap lang. Di tulad ni Alan Peter Cayetano, panggap na fiscalizer. Kalokohan yun. So, it is an insult, pero mga kababayan, ulitin ko lang, hindi pa ho natin alam kung ano yung trade deal, yung kabuuan ng trade deal. Hindi pa ho natin alam. Hindi pa ho natin alam yun. So, medyo knee-jerk reaction tong kay Ping Lacson. Abangan natin, ano ba talaga yung laman ng trade deal. Baka naman, magulat-gulat tayo. All of a sudden, next month, biglang papasok ng American businesses sa Pilipinas. Diba? Tapos biglang dumami ang trabaho, dumami ang industriya sa Pilipinas. Kalmahan natin. Masyado tayong atate. Yung 1%, yung tariff is just an aspect of the whole trade deal. Isang aspeto lang yan ng trade deal. Baka nga hindi pa yan importante sa atin Baka hindi pa importante sa atin yan. Tulad ng semiconductors yung number 1 export natin sa US. It's not covered by any tariff. Zero tariff yan according to World Trade Organization. That's 60%, almost 60% of our imports sa US. Tapos, mga kababayan, ito yung nakakatawa na ikinig ako ng mga interviews kanina ng mga economists. And with all due respect naman, nirespeto natin yung kanilang opinion. Sabi nila, mahihirapan yung mga exporters natin, blah, 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 blah. Okay naman, it's true. Medyo mahihirapan mag-adjust yung ating mga exporters. But mga kababayan, sino ho ba ang magbabayad ng tariff? Hindi naman yung exporter I mean, real talk lang, di ba? Sino ba magbabayad ng tariff? Hindi naman yung exporter Yung importer ang magbabayad. Ngayon, mga kababayan, the US is one of the world's biggest market. Anong ibig sabihin nun? Ang US po kasi is a consumer economy. Import sila ng import, kain sila ng kain, gamit sila ng gamit. Ganyan ang Amerika. So kahit magtaas ng konti ang tariff, more often than not, baka tangkilikin pa rin nila ang Pilipinas pagdating sa produkto. 'Di ba?
And what if lang naman, halimbawa, US company ka. US company. Naka-base ka sa Pilipinas, halimbawa. What if meron silang mga tax breaks? The importation fee nila mas mababa. Duty free. Yung iba nilang produkto. For example, si Coach. Yung Coach bags. US ba yun? US ba ang Coach? Hindi ako familiar. Yung Coach bags, halimbawa. Yung Coach bags. Ginagawa siya sa Pilipinas. So, i-import sa US. Malaking kumpanya na si Coach. Yung Coach bags. Hindi natin alam kung ano yung benefits na meron sila, mga tax breaks na ibinibigay ni Donald Trump sa kanila sa US. Hindi ko natin alam. US brand. Okay, Ayun, dahil US brand siya, for sure, may mga may mga tax breaks yan. Pwedeng magtaas sa taripa, pero merong mga ibinibigay na benepisyo sa ibang paraan, sa taxes. Nila doon sa Amerika. So, baka hindi rin tamaan, hindi rin masyadong mag-adjust yung market. So, hindi ho natin alam yung takbo ng economy nila sa Amerika. Hindi rin ho natin alam kung ano yung tawag dito, yung tax laws nila sa Amerika para masabi na, lugi ang Pilipinas. We don't know. We're not yet sure. We're not yet sure. So, let's see. Abangan natin. Oo. Kasi yung price increase naman yan, mga kababayan. Yung price increase niyan, ang mabe-bear niyan ay yung US consumers, hindi Pilipinas. Hindi Pilipinas ang magkakarga ng price increase. Pero yun nga, mga kababayan, balik tayo sa topic natin. We digress a bit. Ang importante, mas may posibilidad na pumasok ang foreign investor sa Pilipinas, which is better. For me, it's much better. Anyway, going back. Ito na nga. So, etong mga senador, ginagamit nila meron pang comment si Mig Zubiri, nabasa ko kanina si Mig Zubiri, etc. Pero mga kababayan, para sa akin, diversionary tactic lang yan, yung ginagawa ng mga senador na yan. Alam niyo kung bakit? Kasi may nabasa ko akong article. Ito. Sa Vera Files nga lang, pasensya na. Pero ang topic niya si Chis Escudero. Ito yung sinabi ng article tungkol kay Chis Escudero. Secret in the Senate. The ghastly budget insertions of Chis Escudero. Yan. Ito yung sinabi niya. The sole political context. Chis Escudero wants to be the next Senate President of the 20th Senate, but his ambition does not cost a free lunch. Totoo naman yun. There's no free lunch, mga kababayan. Someone always has to pay. He must win his way by means of projects, not only to his fellow senator allies, but for himself as well. Uy. So dahil nga gusto niyang magpatuloy ang kanyang pagiging Senate President, bumibili siya ng loyalty ng mga senador. Ayan. Paano? Doon sa kanyang 142 billion peso insertion. According to this article, yun ang maduming plano. Yun ang maduming plano. In addition, nothing can stop him as well from using these insertions to buy their acquittal votes for Sara Duterte. Ayan na nga mga kababayan. Ito na mga kababayan, ang maduming plano ni Chis Escudero. Gigagamitin nila yung budget insertions. Actually mga kababayan, this is very timely. Alam niyo kung bakit? Kasi starting September congressional deliberation na ng budget ulit. Congressional deliberation na uli ng budget.
starting September. At dito pag-uusapan na naman, kakalkalin na naman yung budget, etc., etc. At makikita na naman natin yung kawalanghiyaan na gagawin ng mga taga-Senado. Baka dito na pumasok yung sinasabi sa article na to, sino mo sumulat to? Si Antonio Montalban. Baka dito na pumasok yung sinasabi niya na by acquittal votes for Sara Duterte. Tay tayo dyan. Our money will be used to fund Escudero's grand ambition and then to possibly buy the verdict of the impeachment court. It is an evil operation by hook or by crook that only a scoundrel can plan. Grabe, no? Scoundrel talaga. Kasi alam nyo, mga kababayan, eto kasi yan. Ang sinasabi lang ho dito ni Antonio Montalban, si Chis Escudero may ambisyon maging Senate President. Hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. And possibly, para sa kanyang senatorial run ulit, senatorial re-election sa 2028. So, paano niya makukuha yung re-election sa Senado? Or, let's say, hindi natin alam, baka tatakbo na siyang vice-presidente. Kasi may papakita ako sa inyo na parang merong anggulo na tatakbo siya for a higher position with a fellow senator. Ganito. Ang gagawin niya, mga kababayan, and actually this can also work both ways, no? Pwedeng gamitin rin niya to para i-convict din si Sara Duterte. Kaso hindi mangyayari yung pagiging Senate President niya kung ganun ang magiging strategy niya. Di ba, maglalagay siya ng budget insertions. Tapos, ang iuutos niya, o sige, i-ano nyo si Sara Duterte. Ilaglag nyo si Sara Duterte. Sure ba siya na makukuha niya ang boto ng buong Duterte block? 7 boto yun. Siyempre, malabo. Hindi pa sure. Kahit bigyan mo sila ng bilyon-bilyong piso, oo. Siyempre, takot sila sa mga buhay nila. Patayin sila ni Sara eh. But anyway, going back, yun nga ang sinasabing plano. Sabi, in the small bycam, Escudero arrogated unto himself the function of the finance chair to introduce the insertions in the GAA. Ibig sabihin, mga kababayan, sino ba ang sumusulat kasi sa General Appropriations Bill habang ito ay sinusulat ng Senado? Ang nag-aaral ho dyan at ang nagre-revise niyan at nagpipresenta sa BICAM ay yung chairman ng Committee on Finance. Nung 19th Congress, it's none other than Senator Grace Poe. Si Senator Grace Poe, maayos yan. Maayos na tao yan, si Senator Grace Poe. Maano din, para siyang si in my eyes, para siyang si Ping Lacson. Oo, si Senator Grace Poe. Siya yung humahawak ng finance. Ngayon, mga kababayan, ang ginawa nito ni Chis Escudero, tinrabaho niya yung trabaho ni Grace Poe. Kinuha niya yung trabaho. Hindi alam ni Grace Poe na nagkaroon ng budget insertions. Hindi niya alam. Nagkagulatan na lang. Oo. Ito, inside kwento, mga babae na. Inside kwento lang naman to. Ayan ha. Makakarinig kayo ng inside kwento. Inside kwento, mga babayan. Naalala nyo nung pumutok yung issue ng GAA na marami doon blank sa GAA tsaka may mga insertions. Ang take note ang sinisi nila House of Representatives. Ano ho ang merong isang kwento na ang sabi kinukulit daw ni Grace Poe si Chis Escudero na magsalita.
Yun ang kwento. Sabi ni ang sabi daw ni Grace po, bakit hindi nagsasalita tungkol sa insertions? Siya kasi yung gumawa. But that is chismis. Okay, chismis. Kwento-kwento lang sa akin yun. So, I don't know the veracity of it. Pero mga kababayan, kung may usok, may apoy, di ba? Kung may ganung usok, ibig sabihin may apoy. So, meron talagang posibilidad. Ito na nga, lumabas na nga yung insertions, bigla-bigla. Ang sinisisi, House of Representatives, hindi pala House of Representatives, Senado pala ang tumira. Pero ito mga kababayan meron din, siba sinabi ko sa inyo, may nag-send na sa akin itong dokumento na to, matagal na, 2 weeks ago pa. Pero nag-iintay lang ako ng tamang moment. Kasama ko sa sinend sa akin, mga kababayan, itong dokumento na to. Ito. SP Cheese Escuderos Bycam Insertions for GAA 2025. Talagang tinitle niya SP Cheese Escudero. Oo. Ito mga kababayan. Ito yung Bycam Insertions. Ayan di ba? Pinakamalaki yung kay Bulacan, Joel Villanueva for Governor. Yan. Okay. Sorsogon. Baluarte ni Cheese. Yan. Tapos, Davao. Yung baluarte ng mga kaalyado niya. Yan. But anyway, Cavite. Yan. Kay Bong Revilla. Valenzuela. Kay Win Gatchalian. Mga ganyan lugar. Okay. Ngayon, eto mga babayan. Nagulat ako dito. Actually, hindi ko to naipakita last time Pero nagulat ako dito. Bakit may ganito? SP Cheese Escuderos Bycam Insertions on behalf of Senator Bongo. Talaga ba? Sinend ko nga ito sa GC namin Bakit may ganun? Bakit may insertion siya para kay Bongo specifically? I mean, assuming this is true tapos mga kababayan, tingnan nyo. Lahat yan, DOH. Lahat yan, mga kababayan, barangay health centers or barangay health stations. Anong ibig sabihin yan? Mga kababayan, ginagamit ni Senator Bongo ang Senado para sa kanyang anong proyekto? Anong proyekto? Anong proyekto? Sige, comment nyo dyan. I-comment nyo dyan. Anong proyekto? Saan? Anong proyekto? Mga kababayan, sige, hulaan tayo. Anong proyekto? Para kay Bongo. Ayan, oo, yung malas sakit. Yun, yung malas sakit. Oo. Basta pag galing kay Bongo, malas yan at sakit yan. Malas sakit. Malas sakit centers. Oo, yun. Ang dami yan. May super health center pa. Mga kababayan, proyekto to ng DOH Bakit binajitan si Bongo? Bakit nasa pork barrel ni Bongo? This is pork barrel mga kababayan, by the way. Well, technically, it's not pork barrel kasi may line item. Pero bakit? Bakit nasa line item ni Bongo? It doesn't make sense. DOH Name of projects and facilities ng DOH. From Region 1 hanggang Region 11. Region 13 pa nga hanggang Parmy. Under kay Bongo?
Bakit? Buong Pilipinas? Hmm. Grand total of 3,20,500,000. Specific lang kay Bongo. Specific lang kay Bongo. So, anong plano? Anong plano, mga kabayan? Most probably, kaya siguro medyo tahimik na si Bongo pagdating sa mga Duterte, baka kasi may ambisyon na rin si Bongo. Oo. Ikaw nang naka 25 million na boto nung ditong senatorial run. Oo. Imagine, mga babae, na imbis na idiretso ni Cheese Escudero itong budget na ito sa saan ba to? Sa DOH. Pinadaan pa sa budget ni Bongo. Hindi ko naiintindihan. So, ibig sabihin, kapag nagproyekto siya, halimbawa, ganito. Punta tayo dito. Halimbawa, Zamboanga City, sa Col Island Barangay Health Center. Pag nagpunta siya dyan, 3 million ang budget, di ba? Sasabihin niya, dun sa opening, dahil sa akin, kaya nagkaroon kayo ng Barangay Health Center. Di ba? Ganon, mga kabayan. Ganon ang ginagawa ni Bongo. Kaya pala siya laging kaya pala sikat na sikat si Bongo pagdating sa quote-unquote health. Yun ang strategy niya. Ito siguro tinuro ni Digong. Pati sa ospital construction of super health center. Ha? Imbis na ibigay mo sa DOH, ikaw ang kumubra, si Bongo. Sinong nagpagawa nito? Ang inyong lingkod na si Bongo ang nagpagawa ng Tadian Super Health Center. Galing-galing. Pal. Kasi wala ka namang ibang iisipin kasi bakit ganun? Bakit kay Bongo siya specific na naka-alat? So, binibuild up ba ni Cheese Escudero yung kanyang sarili para maging for a potential vice presidential run? Or sinusuportahan niya yung potential na pagtakbo ni Bongo sa 2028 elections? Hindi natin alam. Hindi pa natin alam. Pero ayan, lahat yan. Excuse me. Lahat yan kay Bongo. Ang dami, di ba? Di makakapag-ikot-ikot ka nga naman. Ito nga, completion, upgrading, repair, and equipping of regional health unit. Di ba? Infrastructure, medical equipment, motor vehicle. Yun. Tapos sasabihin nila, sa tulong ni Bongo, nakuha ito ng barangay, bla bla bla. Yun, ganda. Ang ganda niyan, guys. Hindi naman lang trabaho yan Yan, no. Tapos ito pa yung mga ibang project. Ito yung sa mga kalsada. Tsaka flood control. Speaking of flood control, yan, nagkaroon ng flood control. Nagkaroon tuloy ng floods. Alam niyo, nakakatawa dito, mga kababayan. By the way, ito lang sasabihin ko lang to tungkol sa baha. Baka nakakalimutan ng mga lugar nyo na meron kayong mga mayor, meron ho kayong mayor, meron ho kayong governor, meron ho kayong kung ano-ano. Kahapon na narinig ko to kay Rufy Biason Mayor ng Muntinlupa. Tigas din ang mukha ni Rufy Biason Sabi ni Rufy Biason, nag-request daw siya ng flood control program.
Parang ganun, something to that effect. Tapos, ang sabi doon ng presidente nyo, sa susunod na budget na lang daw gumanon siya. Parang ganun yung sinasabi niya. Oo, itong si Rupi Biason. Ngayon naisip ko, wait lang. Sino ba mayor dyan? Wala ka bang pondo? Ha? Wala bang pondo yung Muntinlupa para dyan? Ay, grabe siya. Grabe siya. May mga mayor ho kayo, ha? May mga gobernador ho kayo, oo. May mga gobernador ho kayo. Oo. So, wag ho, kasi naging habit na ng mga mayor, yung tamad-tamad sila, tapos sisisi na sa national. Sisisi nila sa DPWH, sisisi nila. May mga DPWH kayo, kada lugar, kada LGU may DPWH. May mga budget kayo para sa disaster mitigation, disaster and risk mitigation. May mga city engineer kayo ng DPWH, trabaho nila yan. Ang flood control ng Metro Manila, hawak ng MMDA, di ba, Artes? Anyway. Yun lang yung nakakapagtaka dyan. Kaya nga mga kababayan, teka wait lang idadagdag ko lang to kasi akala ko na idagdag ko dito Kaya mga kababayan, itong mga budget insertions na to, ni Chis Escudero, dapat imbestigahan yan. Dapat to imbestigahan yan. Oo, wait lang lalagay ko lang. Siyempre, una na nag-comment dyan si Senator Tito Soto. Oo, yan, sigurado yan. Ito, binoto ko rin to, si Tito Sen. Kinampanya ko yan, si Tito Sen. Well, not actively, pero binoto ko siya. Tsaka sinasabi ko sa inyo na, iboboto kong senador, bla bla bla. Anyway, sabi ni Tito Soto, dapat imbestigahan yung insertions na yan. Scandalous and excessive. Totoo naman talaga mga kababayan. Bakit? Kasi hindi ko naiintindihan. Bakit nila nilagay sa Senado? May mga ahensya na tumatrabaho niyan, di ba? So, ibig sabihin, may pork barrel sila? Mga senador, may pork barrel kayo? Tingnan nyo si Villanueva. Di ba? Tingnan nyo si Villanueva. Sabi niya, sana totoo, pero iba yung sinasabi ng DPWH namin sa'yo Sa'yo nakadiretso This was how Senator Vicente Tito Soto described the alleged 142 billion budget insertions that Senate President Chis Escudero and other senators supposedly made in the 6.2 trillion spending program. Excessive is the word. Amendments by the Senate is in the past never ran into billions, especially if it involves the DPWH. It's scandalous, more so when the amendments came from the budget cuts from DepEd and DOH. We will surely look into it and investigate. Ayan na. Patay. Oo. Mag-iimbestiga daw sa Senado. Iimbestigahan ng senador yung Senado. Tuloy nyo lang yan. Sige. Hindi nag-iisa si Tito Soto dyan. Meron pang isa. Ayan, si Erwin Tulfo. Totoo naman to mga kababayan. Pinatigil ni PBBM yung mga flood control programs kasi nandoon siya sa unprogrammed fund. Nasa unprogrammed fund siya. Sabi ni Erwin Tulfo, it's not our job. Our job is to do law or to write laws. Senator. Bakit tayo makikialam sa flood control? Unfortunately, ilang administrasyon na puro flood control. May nangyari ba? Uy, grabe naman.
Busina ng konti, magagalit sa mga DDS. 'Di ba? Lagi silang nasaan ang flood control ni BBM? Ay, wait lang, si BBM nga 5,000 lang ang sinabi niya. Hindi pa sa Metro Manila. Oo, si Digong, ilan? 13,000? 11,000? My goodness. Yun ang nasaan ng flood control. Oo. I will make sure that there will be an investigation on this. Hindi lang investigation, kundi make sure na national government ang mag-implement ng flood control, hindi politiko. Dapat ganoon naman kasi talaga. DPWH talaga yan. Alam niyo mga kababayan, if there's any moment na dapat i-abolish na ang Senate, if there's any reason, by the way, yun pala, if there's any reason na dapat i-abolish na ang Senate, ito ang pinakamalaking dahilan, mga kababayan. It's time to abolish the Senate dahil dito sa kabalbalan ni Chis Escudero na to. Akala ko maayos na tao yan si Chis, hindi pala. Hindi ko siya binoto pero nagbago isip ko sa kanya nung tawag dito, nung sumusuporta na siya sa admin. And then eventually, nung dinelay niya yung impeachment, iniisip ko, well, reasonable naman talaga yung eleksyon. Reasonable naman talaga yung eleksyon. So, baka nga panahon na. Diba, baka nga panahon na mag-intay muna. Tapos, nung tapos na yung eleksyon, June 2, ay biglang minob. Oo. Siguro dahil na nadamay yung flood control nila sa tawag dito, sa Vinito ni PBB. I'm not sure pero I'm still waiting on my source kung kasama sa mga na-veto yung etong 142 billion na to. Wait lang. May hanapin lang ako. Bycam. Yun. Yun. Anyway. So, all the more mga kababayan, meron pa pong isa pang aksyon na dapat ay gawin to prevent itong mga gantong galawan ni Chis Escudero. Is i-live stream yung Bycam. That's one measure din para mapigilan na yung mga kalokohan ni Chis Escudero na ganito. Live streaming the Bycam proceedings for real-time access by citizens and stakeholders would help make the budget process more open to public scrutiny. Sabi ni Speaker Martin, we owe it to every Filipino to ensure that the budget is crafted with integrity, discipline, and full disclosure. Ayan. Narinig nyo na ba yan kay Senator Chis? Senator Chis, anong comment mo dito? Open Bycam. Baka naman, kasi yung mga hearings nyo, public ni. Baka naman, pati yung i-extend nyo na yan hanggang Bycam sessions. So, baka naman. Kasi willing naman ang House Willing naman ang House of Representatives Oo. Ang Senado, nagsalita na ba? Hindi pa. Wala pa. Kasi nga, baka may pinaplano na naman sila sa 2026 na budget. Oo. Baka mangyayari sa 2026 budget, 142 billion ulit, pero i-retain ka na Senate President at the expense of the impeachment trial. Sinabi nga ni Antonio Montalban. Baka bibili ng mga boto to acquit Sara Duterte. Yun ang sinasabi ni Antonio Montalban Imposible ba yon? No, hindi imposible yun. Knowing na nagawa na ni Chis Escudero. Oo. And by the way, mga kababayan meron nung nag-message sa akin. Yung isa ho sa mga di ba na-interview na natin si former Senator Trillanes. Oo. Nag-message sa atin yung isang kakilala natin na isa sa mga na kakilala din ni Senator Trillanes.
Former Senator Trillanes. Asan na yung message sa akin? Wait. Hindi ko na lang ipapakita. Babasahin ko na lang. Oo. Basahin ko na lang, guys. Eto sabi. Alert! Alert! This is very credible information that the Supreme Court will declare anytime soon that the impeachment case against Sara Duterte is is unconstitutional. Uy! Totoo kaya to? Totoo kaya to? Sana mali. Sana hindi. Sana chismis lang, guys. Ayokong maniwala na ganito ang gagawin ng Korte Suprema natin. Oo. Spearheading this move are the 12 Duterte-appointed SC justices. But the ponente is Pinoy-appointed Justice Marivic Leonen. Uy! Ako, umaasa ako na hindi to gagawin ng Supreme Court. Oo. Bilang isang mangangaral ng ating batas, ng ating mga batas, estudyante ng ating mga batas. At araw-araw na ginawa ng Diyos, walang ibang ginawa kung hindi basahin ang mga desisyon ng Korte Suprema. Ako ay umaasa na hindi ito totoo. Declaring the impeachment as unconstitutional will preempt the start of the trial, which is scheduled right after SONA. It is also the reason why Chis Escudero and Joel Villanueva are pushing to delay the start of the trial to August 4 to give extra time for the SC to come up with its decision. Ay, grabe. We cannot let this happen. We need to sound the alarm now, sabi. Please share daw from Trillanes camp. Wag naman sana. Chismis pa lang naman to. Hindi naman tayo sigurado pa rito. Chismis pa lang naman. Pero ako po, mga kababayan, pinipili ko pong maniwala na ang ating Korte Suprema ay magdidesisyon alinsunod sa konstitusyon. Oo. So, again, bilang law student, bilang mangangaral ng ating batas, bilang estudyante ng ating mga batas, at sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, wala nang ibang ginawa kundi magbasa ng mga desisyon ng Korte Suprema. Mataas po ang respeto ko sa ating Korte Suprema. Oo. So, ako po ay umaasa na ang atin pong Korte Suprema ay magdidesisyon ayon sa kanilang mga naging jurisprudence na noon pa man. Tulad nung kay Francisco, sa kaso ni Francisco, na malinaw naman yung tawag dito, yung kanilang desisyon tungkol sa impeachment. Meron pang isa, may decision na sila dun sa 1-year bar sa 1-year bar rule. Tapos, etong ginagamit din pang batiko, siguro, ewan ko, pinondohan ba ng Senado o hindi, I don't know. Pero ginagamit itong pambatikos laban sa Kamara de Representante, yung pagtanggi ng Kamara de Representante na sumagot sa mga ilang tanong. Oo, kasi ang headline, mga kababayan, ganito. Ayaw daw sumagot ng Kamara de Representante. Yan yung headline. That is far from the truth. Select items lang. If I'm not mistaken, 4 lang yata, 3 o 4 na items. At yung 3 o 4 na items na yun, mga kababayan, ay related doon sa tanong na sino ba ang nagsulat ng impeachment complaint na inendorso. Yung mga ganun. Tapos, nabasa ba ito ng mga kongresista? Etc. Yung mga ganung questions. Mga kababayan, that is already an overreach. Kung ako tatanungin. May punto po yung sinabi ng Office of the Solicitor General na representante ng ating Kamara de Representante na hindi na po, yun po ay internal matters. Oo. Yun po ay operational matters ng Kamara de Representante at hindi na po yan kailangan sagutin at i-inquire pa ng Korte Suprema. Magaling po yung soldier natin ngayon, mga kababayan. Magaling po siya.
Oo, nakalimutan ko lang yung last name niya. Pero, graduate siya ng UP, if I'm not mistaken, summa cum laude ng UP Law. Anong pangalan niya? Wait. Narinig ko kasi yung interview niya eh. Kailangan matandaan ko yung pangalan nito. Mhm. Solicitor General. Okay. Doh. Mhm. Darlene Berberabe. Ayan, si Attorney Darlene Berberabe. Oo. If I'm not mistaken, summa cum laude siya ng UP Law. Tapos, in the running siya for Supreme Court Justice. Dapat mag-a-apply siyang Supreme Court Justice. So, ibig sabihin, naging judge na rin siya. Or baka nag-practice siya ng law ng matagal na panahon. So, ayun. Magaling ho to. Tsaka professor to ng UP Law. Si Berberabe. Si Attorney Berberabe. Magaling ho yan, si Attorney Berberabe. So, may punto ho yung sinabi ng ating Solicitor General. Na those are already related to the internal matters of internal operations of the House of Representatives and is already beyond the kasi policies na yun eh. It's no longer a justiciable question. Oh. Hindi na siya, it's no longer a question of law but a question of policy. So, may punto siya doon. May ano yun. So, ako mga kababayan, umaasa po ako na either fake news yung sinend sa atin ng team ni former Senator Trillanes or pwedeng credible at mangyayari naman talaga pero magbabago ang kanilang isip ng Korte Suprema. At sana. We can only hope. We cannot force the Supreme Court to do anything. Pero let's hope na yung kanilang magiging desisyon ay alinsunod po sa ating konstitusyon at sa kanilang jurisprudence na mismo. Kanila mismong jurisprudence. So, at saka sana i-pressure natin tong Senado. Kasi parang umaabuso na yung Senado tsaka yung mga DDS na lahat ipapasa sa Kamara de Representante, lahat ng sisi sa House. Parang imposible naman yun na parang, di ba? Andito yung katiwalian sa Senate eh. 142 billion yung insertions tapos isisisi nyo sa House. Di ba? Napakakapal naman ng mukha. Napakakapal naman ng mukha ng Cheese Escudero. Oo. Tsaka ng mga senador dyan. Abolish sa Senate na talaga mga kababayan. PI na, People's Initiative na. Tapos abolish sa Senate. Oo, ganun na lang mga kababayan. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna ang ating live stream.